Ayan. Si Michelle ng Malabon is on the other line. Hello? Hello? Hi, Michelle. Hello po. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Papa Jack. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Ay, hindi. Opo. Ilan taong ka na, Michelle? 27 po. 27. Saan ka sa Malabon? Sa may Katmon po. Saan nga ba ang Katmon ulit? Katmon po, pagkagaling ka po ng monumento, tulagpas na Francis, Yung kakaliwa, kasi madadaan na ka mga factory ng t-shirts, ganon? Ano po? Yung kakaliwa ka, MacArthur Highway? Ay, hindi po. Basta pagkagaling po ng, basta papunta pong, saan ba? Basta pagkagaling ng monumento, Francis, bago pagkatapos po ng Francis. Malabon, Robinson po, Malabon Robinson. Ay, okay. Oo, malapit dun sa paradahan ng mga truck na laging baka at di mo ulan. Opo. Meron nga dyan. Ayan. Anyways, ate. Sabi ni Denmar, sumbong ka tayo, Mama Christine, bukas. Sumbong mo! Na joke lang, wag. Ano ba kayo? Atin lang yun. Sinabi ko malaking mata niyan. Laki, parang headlight ng Starex. Ganun. Michelle? Opo. May asawa na? Meron po. Pwede ka po kasal. Gano'ng katagal lang kayo mag-asawa? Hindi, bali kasi Papa Jack, nagkabalikan lang po kami. Okay. Bali mag-boyfriend-girlfriend po kami nung high school. Tapos, nagkahiwalay, nagkabalikan po kami last year lang. Gano'ng katagal yung high school kayo? Opo. Gano'ng katagal kayo nung high school? Ano lang po, bali 1 year and 3 months, ganun po. Tapos gano'ng katagal yung naging pagitan bago nagkabalikan ulit? 8 years po. 8 years. Nag-mature na kayo na, no? Ang dami na nabago. Opo, ganun. Pero may anak ka na ba? Meron po, may anak po kami. Sa kanya? Hindi po, nasa akin po. Hindi, I mean... Bali, bago po kami tuloy nagkahiwalay, nakapanganak na po ako noon. Nung high school ka? Opo. Bali, 17 po ako nabuntis. Aga mo rin nagkamot ng kate, no? Maraming nangate, pero hindi naman kinamot. Nangate lang, ha? Nagkabalikan kayo. Kumbaga, you went on to have separate lives and then you still, got back together. Kasi nga po, 18 pa lang din po siya noon. Tapos 17 ako, parang... Anyways. Hindi pa po kami ganun, hindi pa siya handa. So, nawala siya ganun, nawala. Ganun, sige. Opo. Okay. Tapos, yun, last year po, bali nagkabalikan kami last year, October. Inad niya po ako sa Facebook. Ganun. Tapos doon po kami nagkita ulit. Matagal niya na daw po ako hinahanap. Kasi dati po yung alam niya pong bahay namin, lumipat na po kami dito sa Malabon. Dati po kami Caloocan, ganun. Pero yung the entire time, ate, hindi siya nagbigay sa anak niyo? Hindi po. Kasi nga po, hinahanap niya din daw po kami, kaya nang hindi niya kami makita. Ganun. Okay. So, at least finally, you're back being together. Yes po. Bali, may balak na rin po kami magpakasal next year po, pagka-uwi niya. Pagka-uwi niya? Opo, nasa ibang bansa po. Anong bansa? Taiwan po. Pag-uwi niya, ate, ha? Baka may mga sobrang budget dyan, ha? Biro lang. Yan po. Ano ang mapaglilingkod ko sa'yo? Bali kasi advice po. Maghihingi din ko ng advice. Sige, kwentuhan mo ko. Kasi sa kwento mo naman, parang okay naman, everything is doing well. Nung una po kasi okay. Bali kasi tungkol po to sa magulang ko din tsaka sa kanya. Okay. Opo. Ate, may radyong bukas? Oo. May radyong bukas? Wala po, Papa. Sige, kwento na. Yun nga po, bali, yun nga, nagkabalikan kami
nagkabalikan kami nung last October. Bali, yung issue po na iniwan niya kami okay na po yun, bali, natanggap na po ng mga magulang ko. Bali, nung kami po, ang kasama ko lang po is yung nanay ko. Dahil yung tatay ko po nasa ibang bansa. Bali, ngayon lang po nag-for good yung tatay ko. So, nung pagbalik niya po, nalaman nga po yun na bumalik siya, nalaman ng mga magulang ko. At okay na po yun kasi nakapag-usap po siya. Yung sa phone pa lang po sabi naman po niya, willing naman po siyang kumbaga parang willing naman po siya na babawi po sa amin mag-ina. So, okay na po siya. Wala na po naging problema, ganun. Okay na po yung pag-uusap nila, ng magulang ko tsaka siya. So, kasi close naman po talaga siya tsaka yung nanay ko. Parang ganun. Kasi dati naman po kasi lagi siya sa bahay namin noon. Bago po mangyari yun na nagkahiwalay kami ng tuluyan. Okay. So, yun nga po. Ngayon, okay naman na po. Tapos, this year po, April, umuwi po siya dito para mamanhikan. Namalikan po sa magulang ko, nakapag-usap. So, okay na okay po talaga lahat. Kumaga, wala pong naging problema. Sobrang true sila. Kasi nga, yun nga po yung sobra kong pinagpapasalamat kasi yun nga parang okay na okay lahat. Walang naging problema. Sila, sa magulang ko tsaka sa kanya, naging okay sila. Kaya lang po, okay, may nangyari na, bali, bago po, yung sa Cavite po kasi kami dati nung sa magulang ko po ako, may nag-decision po kami na magbukod. So, mayroon po kami yun nga, ito yung bahay namin sa Malabon na may titirahan po kami. Wala namang nakatira. Kaninong bahay yan? Po sa mga magulang ko po. Yaman, may extra bahay, no? Hindi po kasi. Diwali, naghanap po kasi silang business. Nakakita po sila sa Cavite. So, doon na po sila nag-stay. Wala po tumira dito sa bahay, sa Malabon. Yun nga po, dito na lang kami tumira para rin. Kasi sayang naman nga po yung bahay. Oo naman, ang hirap kami nagtirahan ngayon di ba? Opo. Kaya lang, nung bago po kami lumipat dito, nandito po, pinapatira niya po dito yung lola ko, sa side na nanay ko po, tsaka yung pinsan ko po. Okay, naguluhan na ako. Sige, tuloy mo na. Yun nga po. Hindi, bali, sabi naman po namin sa kanila, sa magulang ko, sige, titira po kami dito. Kaya lang, okay lang kasama namin yung lola ko. Kasi dito po pinapatira ng nanay ko pagsamantala yung lola ko tsaka yung pinsan ko. Sabi namin, yung lola ko, wala po problema kasama namin sa bahay. Pero yung pinsan ko po, ipinakausap namin sa nanay ko na paalisin. Kumbaga, pabalikin na lang dun sa nanay niya. Then, parang gaanon. Kumbaga parang, nung una, medyo naging issue din po yun kasi nga nahiya kami na aalisin yung pinsan ko. Kaya lang kasi yun nga po yung asawa ko po ngayon. Ayaw niya po kasi talaga may kasama kami sa bahay na lalaki. Kahit pa sabihin pinsan ko kasi bali pa pa siya kasi meron din kasi naging issue dati ng dalaga ko sa mga pinsan ko. Ate, wait na naguguluhan ako. Ano ang tanong mo sa akin? Para at least mapag-usapan lang natin yung dapat pag-usapan. Kasi medyo naguluhan ako, ang dami ng sangkot. Baka mamaya pati barangay chairman kasama sa kwento. Ayun nga po, hindi kasi Papa Jack nagkaroon po kasi yung samaan ng loob. Pagdating nung sa asawa ko po ngayon, saka sa mga magulang ko. Okay, ano ang dahilan exactly ng samaan ng loob nila? Ano po kasi, di bali yun nga po napag-usapan na ayaw ng asawa ko na may kasama kaming ibang tao dito na titira. Yun nga, kaya lang, nung last po, ano yata yung mga tito ko, na dito daw muna makikitulog. Yung kapatid po ng tatay ko. Ayaw po kasi talaga nung mga asawa ko ngayon. Yun nga po, na parang, ang ano nila, nag-away po kami. Nasagutan po kami ng nanay ko kasi ang ano ko po, iba na una pa man napag-usapan na yan. Ayaw wait lang ate, wait lang. Ganito kasimple yan, ano? Okay. Ang bahay na yan sa magulang mo. Opo. Pag natuloy ang pagiging mag-asawa din yun, saan kayo titira? Dapat po kasi talaga mangungupahan kami. Ano na magulang ko dito na lang. Okay. Ganito ate. Kung kaninang bahay kayo titira, di magdedesisyon. Kung diyan kayo titira sa bahay ng magulang mo, ate, may say yung magulang mo. Ngayon, if you're going to live ate sa ibang bahay, then may say yung asawa. Ganun kasimple yun.
Kasi syempre bahay na magulang mo, di ba? At may permiso na may tumira dyan na kamag-anak mo, tama? Yun nga po, pero opo, wala naman po problema, kaya lang po. Ate, wag mo sabing may problema kasi, wag mo sabing wala. Hindi, ibig ko sabihin, yung pagpapatira naman po, yun nga. Eh, di ba ayaw nga na mapangasawa? Ate, ayaw nga na mga pangasawa mo, di ba? Opo. Ayaw nga niya. Naiintindihan ko rin naman yun eh. Buti nga, may mga lalaki, mga kaibigan na gusto nakabukod talaga. Opo. Di ba? It's a good thing. Kaya lang, ate, kung sakali nga naman kasi na magkasama kayo at ang titirahan ninyo ay hindi nyo naman bahay sarili at bahay na magulang mo at yung kamag-anak mo ay nagsabi sa magulang mo, may say naman talaga yung magulang mo. Pero kayo mag-asawa ay titira sa ibang bahay na ang magre-rent o ang bibili, ang mangungupahan ay pera ng asawa mo, then kayo masusunod. Opo, yun nga po. Kahit naman siguro sino, di ba, gusto kayo lang, mag-anak kayo eh. Now, ate, kung talagang gusto nyo kayo lang, eh di sana, sarili nyo tirahan ng ang tirahan ninyo para may say kayo. Pag makikitara ka, ate, kasi whether we like it or not, pag diyan ka tumira sa bahay ng magulang mo, nakikitara pa rin kayo. Opo. Oh. Opo. Yun nga kaya lang nagkaroon nga po ng problema. Yun yung nagkasamaan ng loob sila. Ngayon para kasi ang ano po kasi naiipit po kasi ko. Ang hirap kasi sobrang sama ng loob po kasi nung time po na nangyari yun, nagsalita po yun, magulang ko, kinausap, nag-message po siya, doon sa asawa ko na layuan daw po ako, ganun. Kailan ba siya darating? Yung ugali niya. Ate, kailan ba siya darating? Next year pa po. Next year. Siguro ano lang yan, miscommunication, misunderstanding. Alam mo ate, naiintindihan ko yung yung gusto ng mga pangasawa mo, di ba? Ng fiancé mo, tama? Apo. Naiintindihan ko yun eh. Kung magiging mag-asawa kayo, di ba, para sa kanya, kung magiging mag-asawa tayo, bumukod tayo. So we can start a brand new family, di ba? Kasi you are starting over again. Remember, nagkahiwalay kayo dati, tama? Opo. And if he wants to start a life at a clean slate, di ba, from a clean beginning, kalayaan nyo yan kasi magiging mag-asawa kayo. Pero kung titira kayo sa hindi nyo na bahay, makikisama kayo. Hindi nyo ng bahay yan eh. Bahay naman ng magulang mo yan eh. Di tiisin niya kung ano yung rule. Kung ayaw niya ng rule, dilipat ng ibang bahay. Ganun kasimple yan. Kasi ate, nagigets ko rin naman yung gusto ng magulang mo. Imagine mo ate, for 8 years, di ba? Wala namang kinalaman sa buhay mo talaga ito. Bigla-biglang susulpot, bigla kanya sasabihin kung dapat mong gawin. Diba? Sa 8 taon na yun, ang nagtaguyod sa'yo, magulang mo. Tama, mali? Tama po. So, yung magulang mo, medyo magtataas ng kilay. Pero I think, ate, yung part na naiipit ka, kasi ang dating kasi sa'yo, tinitignan mo ito, di ba? Na ikaw yung naiipit. Pero ang hindi mo na-appreciate, ate, ikaw yung pwedeng gumawa ng paraan para magbati-bati sila. Ano ba? Ikaw yan. Mapasal kumagawa po ko ng paraan. Parang ini-build up ko po yung magulang ko. Yung parang gumagawa po ko ng paraan. Kaya lang kasi sobrang dami po kasi sinabing masasama agad-agad yung mga magulang ko tsaka yung kapatid ko po sa kanya. Na parang ate. Naiintindihan ko din naman yung mga kapatid mo. Alam mo, siyempre kabag-anak nga naman. Parang all of a sudden, nagbalikan kayo. Etong taong bumabalik sa buhay mo, ate, nabigyan na ng kalayaan na mamili ng pwede mo lang makasama. Yung dating eh. Kahit ako yung kapatid, magagalit ako eh. Nawala ka ng 8 taon, gago ka, tapos ngayon babalik ka. Nasabihin mo yung kapatid ko na iwasan kami, hindi pwede makasama sa bahay, magagalit talaga sila. Hindi. Pagdating naman po sa family ko, talagang naano naman po namin, sabi niya naman sa akin, sa mga kapatid mo, magulang mo, walang problema eh. Kaya lang yung extended family kasi. Ate, may point talaga yung yung mapapangasawa mo. Hindi kasamaan ng ugali yan. If he wants a family, ate, exclusively for himself, karapatan niya yan. Pero sana sarili niyang bahay. Wait lang. Hindi ko matapos na nasulat ka ng sabat. Wala ka. Hindi ko matapos. Wala akong may sabing ano. Hindi ka nakikinig. Sabat ka lang ng sabat. Tapusin ko lang, te. Okay lang?
Apo. Thank Sorry you. po. Thank you. Ganito, alright. Okay, ganito. Rule, alright? Ikaw na lang ang mag-convince dyan sa sa fiancé mo na mag-reach out sa family mo, sa sister mo, sa nanay mo, sa tatay mo, 'di ba? Yung 'di ba, wag niyo mo nang intindihin yung ibang tao. Yung mga extended family. Tama naman talaga siya. Ay ako, na-appreciate ko 'yan. 'Di ba? Kaya nandoon lang siguro yung mga yung mga kamag-anak mo sa sa aspetong nawala siya ng 8 taon, all of a sudden siya ang gusto magdikta kung sino pwede makasama sa buhay mo. Yun ang concern nila. But honestly, Miss Michelle, di ba pwede mo siyang i-convince o kaya pagsabihan na mag-reach out na lang. Di ba kasi miscommunication lang to eh. If everyone would lay down, mga kaibigan, their weapons and their swords, anything that will hurt another person sa family mo, magbabati-bati kayo. Diyan papatungo yan eh. Ikaw ang daan yan. Hindi ikaw ang naiipit. Ikaw actually ang daan. Ganun mo tignan. Ano ba tanong mo kasi? Kasi sinasabi ko rin naman po sa kanya yun. Kaya lang sinasabi po sa kanya yun kahit ano daw mangyari. Parang ang hirap na daw po. Hindi na daw po magkakaroon ng chance na magkabati sila. Yun po yung sinasabi sa akin ng fiancé ko. Sadang sa mga po ng loob niya. Sino may sabi niyan? Opo. Sabi po niya. Ano sabi niya? Baka hindi na po daw magkaroon ng pagkakataon. O kaya wag na daw po ko umasa na magkakaayos na po Ate, sila. sabi lang yan. I'm sure sinabi niya yan nung galit siya. Lalo malayo, di ba long distance? Tama? Opo. Oo. Hindi rin tama yung asal ng asawa mo sa part na yan. Di ba? Masyado siya mapagmataas. Na siya mismo yung magsusuko. Ate, ganito Michelle? Tandiyan mo yung sarili mo. I know na you are very much, you are glad that he is back into your life. Honestly, I appreciate, di ba? I appreciate the fact that you are back together. I'm sure, ate, it made your life a lot wonderful, di ba? When he got back into your life. But then again, on the other hand, ate, nagbalik siya sa buhay mo. Mga kaibigan, the thing is, when you marry someone, when you want to be with someone, you are not marrying one person. You are marrying the entire family. Kung hindi mo kayang pakasalan ng buong pamilya, kung pakasalan yung babae, ganun kasimple ang buhay. When you marry, di ba, kasalanan ng mga lalaki, mga kaibigan, when you marry a person, you marry the entire family. Hindi mo pwedeng makikisamahan mo lang yung asawa mo. Papakisamahan mo yung buong angkanyan. Diba? Because these are the people who took good care of this person before ka dumating sa buhay niya. Let alone, ate, ikaw, iniwan ka niya for 8 years. He was away for 8 years. And the people, ate, na ayaw niyang parte ng buhay mo ngayon are the people you were with and who took good care of you for the past 8 years. So it's unfair, ate. Diba? Na magsara siya ng pintuan. Uulitin ko, magandang bagay sa lahat ng lalaki na pag magpapakasal kayo, when you want to settle down with someone, you want it exclusively for yourself. Magandang bagay yan. Diba? That is you becoming a real provider, diba? And head of the family. But you are not supposed to push away people. You are not supposed to push away people, diba, from your life just because you want your wife exclusively for you. You have to maintain good relationship, ate. Pag sabi yung asawa mo, ate, hindi mo pwedeng may kagalit siya sa mga kamag-anak mo. Mayabang masyado yan, mayabang. Diba? Naintindihan ko naman din po kasi siya. Kasi nga siguro sumabati talaga sobrang loob niya. Kasi wala naman po siya din masamang pinakita lalo nung dumating po siya. Sobrang lahat po pinakasamahan niya. Ate, hindi naman utang na loob ng kamag-anak mo na kasama yung fiancé mo sa kanila. Hindi niya utang na loob yan. Hindi utang na loob ng kamag-anak mo yan. It's supposed to be normal that we are, di ba, nice to other people. Hindi yan utang na loob. Di ba? It's supposed to be normal. It's not supposed to be a favor done to you pag nice ang kapwa mo sa'yo. Alright? Oh. Hindi lang maganda marinig natin na
Siyempre, pinapapakasalan ka niya. He is supposed to reach out. Umpisahan niyo yung family niyo. Nagkakasal lang po ako pagka sinasabi niya yun na hindi na daw sila nagkakaayos. Kausapin mo siya, tilambingin mo, padala mo ng picture ng spaghetti ka, saka mo lambingin. Oo, yung tipong kita, kita nunal. Kung nasaan man yun na lang. Diba? Paano ba yun nasa tenga? Kuntil yun, diba? Kuntil ba yun? Nandito? Oo, yung kita kuntil. Yun lang ate, baho na na. Yun lang ate, kumbinsihin mo lang siya. Masama ba kasi loob, ipahupain mo ng kaunti. Kailan ba kasal niyo? Pagdating po nga po niya, June siguro. Tsaka niyo paplanuhin. Opo. Okay naman na po. Kaya lang, opo, pagdating po niya, saka namin mas ayusin. Sa ngayon, plano muna. Sige. Yun lang ate, unahin mong magpagbati-batiin yan. Hindi tama kasi na magkakagalit sila. Hindi ko alam kung paano yung paraan. I actually do not know ate who is going to extend the hand or reach out. Hindi ko alam kung sino mauuna. But it has to happen. Mandatory yan. Hindi po pwedeng ate mayroong tamaan ng loob ikakasal kayo. Hindi po pwede. Yeah. Maayos na dito. Nakakamiss ko yung closeness nila ni nanay. Ngayon wala na. Ate, ganun naman yung mga taong close. Darating ang tayo mag-aaway, babati rin yan. May puhunan na eh. May puhunan na eh, di ba? May puhunan na ng na magandang pakikipagtunguhan, di ba? Opo. Michelle, Oo. gusto mo french fries? Ha? Oo. Gusto mo french fries? Ano po yung mapasya? French fries? French fries po. Gusto mo? Dito. Sabi ni Gerald Velasco, Papa Jack, mamaya matito soto ka. Alam niyo, napanood ko to kanina, yung comment ni Senator Tito Soto. Hindi ko maintindihan anong problema ng Pinoy. Hindi ko talaga mag-gets. Hindi ko maintindihan, mga kaibigan. Hindi ko mag-gets. Diba? Anyway, mamaya tayo pag-usapan niya. Anyways, Michelle, ikaw bang, kasi iniisip mo, papadyak ako naiipit, di ba? Pag tinignan mo sa ganyang angulo, ate, wala kang gagawin. So, gusto ko ilagay mo sa utak mo na ikaw ang susi nito. Pero sana makumbinsi mo yung fiancé mo na mag-reach out. Di ba? Naman lang yung ate. Gusto ko naman, alam mo yung nanay mo, pag pinakasalan ka niyan, yung nanay mo magiging nanay niyan forever. Period yan ate. Oh, and you do not do this to, diba, to your nanay. Ang nanay, yung mga diba, ituturin niyo dapat ang nanay yan. Yung mga nanay natin, mga kaibigan, kung pagalitan tayo, diba, ang sasakit na sinasabi. Kung mamasamain mo lahat ng pinasabi ng magulang, lahat tayo, naglayas tayo. Nanay ko, nung malita ako, pinapagalitan ako, diba? Kasabihin sa akin na nanay ko, nung malita ko, ikaw, sumasagot ka sa akin, kahit tantarin kita ng pinong-pino. Hindi ka makakabayad ng utang na loob. Di ba? Ganun, kung nanay, pag nag-asawa ka, yung nanay ng mga pangasawa mo, ituturing mo nanay mo rin. Ito sabihin niyo sa'yo, lalabas lang sa kabilang tenga yan, mga kaibigan. Ang magulang, di ba, they will never be perfect human beings. Magulang lang sila. Hindi sila perfecto. Di ba? They will make mistakes.
May mga tempers din yan, may mga moods din yan. Pagkakamali ng pangungusap yan. Sometimes, di ba, pag may magulang, ang taas ng expectation natin na dapat di makagawa ng pagkakamali. Na pag nakapagsabi ng hindi maganda sa atin, masakit man ate, o kaya out of context, anong ginagawa natin? Di ba? Sumpa natin sila. Hindi ito tama. Di ba? Okay? Ikaw ang gumawa ng, actually, Michelle, hindi ko alam kung paano. I don't know how, I do not know how, but you can make this happen. Pero nung ano nga po, Papa Jack, nung yun nga po kasi matagal din po hindi kami nagkusap nanay ko. So di naman po yung nagsabi sa akin na, sige na, sorry ka na sa nanay mo. Yun nga. So di naman kailangan din mauna mag-sorry. Ate, alright, kung diyan ka nakafocus sa lahat na nangyari na, wala magagawa dito. Yun nga po. Di ba? Huwag ka nang dumamay pa sa nag-aaway. Alam ko na masama ang loob mo na yung mga mahal mo sa buhay, nagtatalo-talo, tama? Pero if you focus your energy sa nangyari at ikaw makikipagsamaan ng loob, walang pupuntahan to. Please, ate, refocus your attention. Apo. Refocus your attention. Alright? Apo. Lambingin mo na lang siya. Glambada ka sa harap niya, ganun. Diba? Lambingin mo na lang siya. Okay? Diba? Apo. Ihingi mo na ng tawad yung family members mo, i-build up mo siya ulit sa family mo. This is a perfect example of miscommunication. Remember, ate, it was a long way. It's been a very, very long way, ate. 8 years in the making, nagbalikan kayo. You don't want to lose each other now na ang dahilan ibang tao. Am I making sense to you now? Okay? Okay? Apo po. Kung nakahanda ba yung Mr. Man na gusto mong sabihin? Mr. na, in-address ko lang, may anak na rin naman kayo eh. Apo. Sige. Di po kasi tawag sa Ha? Di po kasi tawag ko sa kanya. Daddy po. O sige lang, okay. Apo. Di, okay. Yun. Alam mo naman kasi na sobrang mahal na mahal din. Mas mahal na mahal kita. Pero ba din naman nasasaktan ako pagka yun nga, ganyan kayo. Dahil kayo nanay. Sana matigbigit tayo na bumalik kayo sa dati. Ganun. Magkabati mo. Kahit di na bumalik sa dati yung close. Kasi nag-aayos na lang. Mag-usap ulit. Kaya naman na nag-worry tayo kasal. Nung maging masaya din kasi kaya ngayon. Araw na kasal natin, nandun din sila. Lahat masaya. Ganun. Alam ko naman din talaga na lahat naman ng
lahat naman ng iisip ko para sa amin din naman talaga na sinabi. Saka nakikita ko naman kung paano ka bumabawi. Alam kong nakikita din ng mga magulang ko yun. Sana natin yung time na magkaayos na kayo. Sa doon, kayo naman kasi kayo yung talagang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Ikaw sa kayo mga magulang ko. Kayo ano na. Hindi lang pagka ganun. Kaya daan mo lang, mahal na mahal kita sobra. Ako din, mahal ko din siya. Para ano naman, para tabla tayo. Makikin-love din ako. Si Aaron nga, mahal din siya. Si Brian, mahal din siya. Si Richard, mahal din siya. Lahat kami dito, mahal namin siya. Kaya umayos na, makasampalin na namin siya lahat. Ang kulit na niya, ha? Ayoko nang hinga ng mensahe para sa magulang mo because gusto kong malagay sa utak mo ate na yung fiancé mo dapat ang mag-reach out. Kasi magulang magulang mga kaibigan, kahit mali sila, tatahimik tayo, magulang yan. Opo. Di ba? Kahit mali, di ba? Just for a very simple reason na nanay naman yan naman, taong mahal, ba't ka pa sasagot? Hindi ka naman yayaman. Sana kung manalo ka ng 1 million, pag sumagot ka, pakipagtalo ka, tanalo ka, may 1 million ka. Pakipagtalo ka, mag-sorry ka na lang later. Di ba? Wala namang ganun eh. Tama, di ba? Oo, alam niyo sa lahat ng dito anak mga kaibigan, not because may katwiran kayo, you can justify something. Doesn't mean nasasagot kayo sa magulang. Alright? Oo. Sabihin mo sa kanya, magulang na rin siya ngayon, may anak kayo. Ngayon pangalan siya magpapakagulang. Tama? After 8 years. Tama, mali? Oo, di ba? Oo. Magulang na rin siya. Balang araw, bilang magulang, yung anak mo, bilang magulang, isang anak, magiging mali ka sa anak mo eh. Diba pag nagkamali ka, gusto mo ba na i-attack ka ng anak mo? Gusto mo ba na pasamain yung loob mo kahit na may katwiran? Ayaw mo kasi that's a very simple reason of, diba, magulang ka. Kaya nga ang tawag magulang, yung magugulang yung mga yan. Ano ba kayo? Diba? Ang liwa-liwanag na tawag magulang o manggugulang talaga. Ako magulang din ako, diba? Pag ba nagkamali ako sa anak ko, gusto ko ba na, diba, i-corner ako ng anak ko? Siyempre, gusto ko na may compassion pa rin siya sa akin kahit alam niya mali ako. Kailangan pa mukha sa akin yan. Diba? Tama, mali? Oo, po. Diba, ang galing ko. Magaling talaga ako. Kaya nga sikat ako eh. Ganun po kasi ako sa ano. Ang coops. Minsan. Sorry, joke lang yun. Kinokondisyon ko lang yung mga utak ninyo. Ay nako. Uy, sige, mamaya na to. Matiin ko yung mababati sa akin sa Instagram. Anyways, atin. Maraming salamat sa pagtawag, ha, Michelle. Thank you po. Thank you very much for calling the show. Thank you very much for agreeing, di ba, sa akin. Oo. Lagi mong ipapaalala sa iyong fiancé, ate. Di ba, na pag magulang ka, lamang ka na sa argumento. Ganun ka simple yan. Hindi mo na kailangan sumagot, pwede ka na tumahimik. Di ba? Magpapakasal kayo, ate. At least kahit paano may bas-bas. No? Pasensya ka na kung hindi ko natin yung kabilang side. Tinignan ko lang yung pagiging magulang na nanay mo. So mag-reach out na yung fiancé mo, okay? Opo. Sige na. God bless you, ate. Thank you. Salamat, Michelle. Salamat po. Si Michelle na mga kaibigan ng Malabon na may ekstrang bahay.